Hello, good afternoon mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan po natin itong balita na si Senator Rodante Marcolita ay nagpapaalam na sa kanyang mga taga-suporta dahil siya ay huhulihin na ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa kadahilan ng kinasuhan siya ng plunder patungkol doon sa nung nakaraang election nitong May lang 'no, ito kasalukuyan 2026 senatorial election na kung saan ay meron siyang mga around 400 or 500 million na ano daw yung mga nagbigay sa kanya ng suporta sa kanyang kampanya or campaign funds. Si Erwin Tulfo nga meron nga siyang 120 mula pa yun sa mga sinabi ni Bongbong Marcos na na-freeze ang assets ng dating AXI-IS party list members na si Eric Yap at ang kanyang kapatid na si Ervic Yap. Si Marcos nga mismo ilang millions or billion pa nga yata pesos ang natanggap ni Bongbong Marcos mula sa campaign funds mula sa iba't ibang mga private sector, mga companies, kung saan. At proven po yan na isa sa mga may dalawa sa mga nagbigay sa kanya ng campaign funds like Mel Robles na di umano'y nagbigay ng 30 million at yung dating sekretary ng agriculture na si Francisco Tio Laurel. Inupo pa ni Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon bilang pa-Consuelo di Bobo. Pero hindi kinasuhan ng plunder. Marcolita, bakit plunder? Dahil walang non-bailable. So, magkauumpisa dito siguro yung gulo mga lalabs, mga boys. Bakit? Siyempre, Iglesia ni Cristo to. Senador to. So, nagpaalam siya kahapon sa kanyang programa sa mamasang mamamayan, ewan ko kung ano ba yun, dyan sa Net 25. So, ang sabi ni Marcolita, kung sakasakali pong ituloy nila ang pag-aresto sa akin, ako po ay sasama sa kanila peacefully. Iginit ni Senador Rodante Marcolita na hindi siya lalaban o manlaban sakaling arestuhin kaugnay ng mga reklamong plunder at indirect bribery na isinampa laban sa kanya ng umano'y hindi pagdideklara ng campaign funds mula kina dating Quezon City Representative Mark Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Veray. Sa panayam sa saganang mamamayan ng Net 25, sinabi ni Marcolita na nakarating na sa kanya ang impormasyon tungkol sa umano'y nalalapit na pag-aresto sa kanya. Nabalitaan ko na kaya nga ako nagpapahayag ngayon kung sakasakali pong ituloy nilang pag-aresto sa akin, yun nga, sasama daw siya. Nang walang pag-alinlangan, no? Hindi siya manlaban lahat. Ayon sa senador, hindi or handa niya harapin ang anumang akusasyon or aksyon ng mga otoridad dahil naniniwala siyang wala siyang nilabag ng batas mismo. Dahil marami din namang mga una na ko na yung sinabi dyan yung campaign funds ni Erwin Tulfo na 140 or 120 million pesos. Di ba? So bakit walang kaso si Erwin Tulfo ng plunder? Bakit si Marcolita? Dahil gusto nilang pilayan ang mga senador na nakaside sa mga Duterte. Kaya parang pag nag-umpisa na rin preliminary hearing ng bloodbath ng impeachment ni BP Sara. So gusto nila para makonvict si BP Sara kaagad. Kaya kakasuhan nila yung lahat halos ng mga mga senador para malaya silang gawin ang kanilang gusto. Dahil utos yun ni Baki dyan palaka na Lisa sa Malacanang. Si Bongbong Marcos para lang yung tao-tao sa Humayan
Yun ang binoto natin, putang inang bongbong na yan. Tao-tao lang para sa humayan ni Lisa Marcos, ni Martin Romualdez, at ng mga putang inang oligarko sa Pilipinas. So, sabi na dito, pero ako imbento lang, walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila hindi sa taong bayan. At yun, pilitin ko po na ituloy ang pagdinig dyan sa flood control projects, anomaly na yan mismo. Dahil ngayon, si Erwin Tulfo, dahil siya yung nakaupong Senate Blue Ribbon Committee na nag-convince siya nung nakaraan, di ba? Tapos binigay kay Kiko. Tapos binalik sa kanya, tinanggap pa rin niya. So, yun ang kinakapit nila, pribadong pera na itinulong sa akin, paano naging public plunder yan. Totoo. Hindi naman nagnakaw si si Senator Rodante Marcolita ng pera ng taong bayan para igastusin sa kanyang kampanya. So, yun. At balita pa sa social media, nag-circulate kanina sa mga iba kong mga kakilalang mga vloggers dyan na may isang na nagsabing nagkagulo sa Malacanang dahil wala man daw may gustong mag-serve ng warrant kay Marcolita. Dahil siyempre, maraming mga congressman dyan na sabit sa balikat nila ang Iglesia ni Cristo. Hindi sila mananalo kung walang Iglesia ni Cristo at very bold sila ngayon sa pagsuporta sa impeachment ni VP Sara at ang Iglesia ni Cristo naman ay very bold din sa pagsuporta laban sa corruption. Hindi lang naman sa mga Duterte ang issue dito kundi sa trillions of pesos na pera ng kaban ng bayan. Kasali din dito ang mga Iglesia ni Cristo members dahil isa din sila sa mga taxpayer sa Pilipinas na ninakaw ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang kanilang tax. Hindi lang sa amin, tingnan mo sa aming mga OFWs. Around 400 billion pesos a year ang contribution ng mga OFWs around the world. May nakuha ba kaming magandang programa doon sa Pilipinas, sa gobyerno ni Marcos? Wala. Nising ko. Kapag manghingi ka ng tulong, mamamatay pa muna yung pasyente. Gaya nung isang OFWs na nanghingi ng tulong. Namatay na lang. Hindi pa nakuha ang kanyang in-apply doon sa OWA. Yung silbi nun. Tapos kapag may mga programa ang gobyerno, tapos malaman na OFWs yung either nanay, tatay, or kapatid, anak, wala silang doon, hindi sila kasali dahil OFWs. OFW ang isa sa miyembro sa pamilya. Can you imagine kung gano'ng kabulok ang administrasyon ni Bongbong? At by the way, bumaba pa naman. Nag-negative 30 na naman siya ngayon. So, ibig sabihin, inutil ang putang ina. So, matutuloy ba na hulihin si Senator Rodante Marcolita? Abangan natin yun dahil nagsalita din ang iglesia ngayong araw na to. Gagayahin ba or magaya ba ni Bongbong Marcos ang Iglesia ni Cristo kay Pastor Quiboloy? Ay, question mark. And abangan.